iba po ang mensahe ni VP Sara Duterte. May napansin ba kayo? Parang may ibang tono, parang may pinapahiwatig, at ang mas matindi, tila may diretsang panawagan sa ating mga sundalo. Tanong, normal lang ba ito na magbigay ng mensahe si VP Sara Duterte? Naku, hindi ho. O may mas malalim na mensahe na hindi agad nakikita ng mga ordinaryong Pilipino. At kung ikaw isang sundalo, paano mo ito iintindihin? Panoorin ang buong video na to at ipapaliwanag ko sa inyo, mga banateros. Kasi sa bawat salita, merong simpleng mensahe dyan. May mas malalaking ibig sabihin. Panoorin mo to hanggang dulo dahil baka mabago ang pananaw mo sa tunay na laman ng mensahe ni VP Sara Duterte. Yawn! Alam nyo, eto kilala naman natin si VP Sara Duterte. Maano ho yan, hindi umiiwas ho yan. At hindi ho yan yung nagsasalita ng walang kahulugan. Yan ho ay laging nag-iisip bago magsalita. Yan ang isang na-observe natin sa mga ilang beses nating nakakausap si VP Sara Duterte do sa mga interview natin. Siya ho'y talagang hindi bibitaw ng salita na walang kahulugan. Siya ho'y hindi magsasalita na out of emotion. Hindi ho. Lahat ng kanyang binibitawan may purpose, ika nga. Sinisigurado niya yung kanyang wordings, yung mensahe ay dumating doon sa mga tao. Hindi lang basta makapagsalita. Kasi may mga ganon, di ba, na yung, hindi, minsan totoo yun nauuna yung bibig kesa yung puso't utak. Di ba? Tapos eventually, babawiin mo na lang. Hindi ho ganon si VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte, kung mapapansin ninyo bago sumagot sa mga katanungan natin nun, ang lalim ng isip. Gumaganon mo na yun Ganon. Kaya nakakanervous ba? Pag ikaw mag-i-interview, nakakanervous. Kasi yung ano niya, yung kanyang, ayun pagka gumano na yon, matindi isip. Lalo na ho ito. Ito yung speech. Ibig sabihin, hindi ho ito interview. Pinag-isipan niya yung sasabihin niya sa mga sundalo. At ladies and gentlemen, ipapaliwanag ko sa inyo kasi yung mismong araw ng kagitingan na tinatawag natin, papaalala lang po natin ng bahagya para mas maunawaan ng mga kababayan natin. Ano po ba ito? Kasi marami sa atin nagse-celebrate na isang bagay na nakalimutan na natin ng tunay na dahilan. Itong araw ng kagitingan, ito po yung panahon ng Fall of Bataan, kung saan nahulog sa kamay ng Hapon ang Bataan. At ang mga Pilipino noon, katulong ang mga Kano, nakipaglaban ng 3 buwan. At syempre, nahuli ang karamihan talaga puro Pilipino. Ilan lang naman yung tumulong ng mga Amerikano. Nahuli po ang mga Pilipino at nagkaroon po ng death march. 100 kilometro mula Bataan hanggang Tarlac. Sila ho ay nag-death march, naglakad, gutom, sakit at pagmamaltratong ginawa ng Hapon sa mga Pilipinong sundalo noon. At kaya ito tinawag na araw ng kagitingan. Ito'y paalala ng tapang, sakripisyo na handa kang mamatay para sa bayan. Di ba? Responsibilidad mo bilang isang sundalo na ipagtanggol ang iyong bayan. Yan ho yun Yan ho yung pinaka-context ng araw ng kagitingan. At dito, nagsalita na si VP Sara Duterte. Yung araw ng kagitingan ay para pong araw ng sakripisyo, araw ng pagbibigay at pag-aalay ng buhay ng mga sundalo para sa bayan. Tapos biglang eto ang kanyang mensahe. At syempre, pinaganda natin ang audio nito dahil alam nyo naman, audio file tayo Maano talaga tayo sa audio. Kaya eto, dito nyo lang maririnig. Basta gusto nyo ng speech o kung ano man na hindi nyo naiintindihan sa ibang mga channel dahil ang labo-labo. Kay Banat Bay, sisiguraduhin ko, laging malinaw. Kasi gusto ko malinawan tayo sa mga mensahe. Eto, pinalinaw po natin para mas maganda at maintindihan natin. Panoorin natin huwag kayong kukurap. Itigil nyo muna yung ginagawa nyo. Kung kayo ay nagluluto,
tigil niyo muna, baka masunog yan. At pag kayo naman umietsyas, ay maghugas na muna kayo. Sige na, magbiday na. Kung walang biday, tabo-tabo na lang. Di ba? Kung ano man ang inyong ginagawa ngayon sa oras na ito, nagbe-breakfast kayo. Aba, maganda makinig kayo ng mabuti. Huwag kayong kukurap. Dahil dito, talagang matindi ang mensahe ni VP Sara Duterte. Ha? Panoorin ha? Oh. Madayaw, ugmayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Naka-smile siya. Ang ganda ng mood niya. Oh, di ba? Ganda ng mood ni VP Sara Duterte ngayon. Oh. Welcome to the Araw ng Kagitingan commemoration of the city of Davao. Yeah. As we commemorate Araw ng Kagitingan, we honor the courage, sacrifice, and unwavering patriotism of the Filipino soldier. Yan. So, pinapangaralan daw ang tapang, kagitingan, at courage ng ating mga kasundaluhan. We remember those who stood their ground in the face of overwhelming odds, who chose duty over comfort. Ayan. Pinapangaralan natin yung mga tumayo at nanindigan para ipaglaban yung ating bayan. And who offered their lives so that future generations could inherit a nation. O nagbigay ng kanilang buhay upang ang susunod na henerasyon magkaroon ng maayos na buhay. Sa mga nagsakripisyo. Ayan, pinapangaralan ni VP Sara Duterte. Worth living and fighting for. Yun. Sadly, ayan na. Malungkot na siya. Ba't mo nasabing malungkot siya, Banatbay? Sadly! Kanina happy siya, ngayon, sadly na. Di ba? Sadly, the state, lakihan nga natin, di ko mabasa yung caption eh. Alam mo naman tayo, matanda na, medyo bulag-bulag na. Parang kayo, di ba? Huwag kayo magmahang-mangang, bulag-bulag din kayo. Hindi ko na mabasa. Yan. Sadly, the state of our nation today reveals how we failed the Filipino soldier. Dahil sa kalalagayan ng ating bayan, nag-fail. We fail. Hindi niya sinabing you fail. We fail. Ibig sabihin, nag-fail kami sa mga sundalo. Ito yung maganda dito kay VP Sara Duterte. Kasi pwede naman niya sabihin, you fail to protect the people. O to protect the Constitution. Hindi. Siya mismo sinasabi niya, we fail. Ako, kami, gobyerno, we fail you. Kasi kayo nakipaglaban, nakipagpatayan para sa susunod na henerasyon, naging matapang kayo, nagsakripisyo kayo ng buhay ninyo, pero kami, nasa gobyerno, we failed you. Di ba? Kami ay nakagawa ng hindi maganda. Yan ang maganda kay VP Sara. Hindi naninisi. Ang inaano niya dito yung kanyang sarili. Tuloy. The Constitution envisions a nation that is independent. Ang ating konstitusyon ay dapat independent. Alam naman natin mga independent dyan. Self-reliant, and guided by a clear and principled foreign policy. Independent, di ba? Self-reliant, sabihin sarili, hindi nakadepende sa ibang bansa, at malinaw na may prinsipyong foreign policy. Bakit? Ano ba ibig sabihin ni VP Sara Duterte? Tuloy, para mas maintindihan. Yet, in the absence of a coherent and truly independent foreign policy framework. Dahil sa kakulangan o absence o independent, ano nangyari?
Eto. Our soldiers Are- are often left navigating conflicts shaped by external pressures. Dahil sa hindi tayo nakagawa ng sarili nating independent foreign policy, napasubo namin kayo, mga sundalo, na nagnanavigate, di ba? Sa conflict na hindi naman atin. Bakit? Ano sabi niya? Conflicts shaped by external pressure. Not by internal pressure. Not by pressure of anyone, but external. Ibig sabihin, dahil sa mahina yung ating independent foreign policy, hindi malinaw, tayo ngayon ay nahuhubog ng external factor. Sino ito? Yung naguhubog na to, external factor. Ibig sabihin baga, dahil sa dikta ng external factor, hindi lang niya diniretso. Alam naman natin kung sino nagdidikta sa atin, kung bakit tayo napapahamak at hindi tayo nagkakaroon ng sarili nating independent foreign policy. Alam na natin kung sinong bansa ang mahiling magdikta. Nadadama yung Pilipinas. Sa katunayan ngayon, dahil sa dikta ng bansa na yon, nadadama yung buong mundo. Alam nyo na siguro kung sino yon. Hindi na dapat kailangan ispelingin. Ika nga, dapat pa bang i-memorize yan? Rather than national interest. Yon, instead of national interest. This erosion of strategic direction Ah, weakens not only our defense, ah. but also the morale of the Filipino people. Yon, dahil nga sa palpak, hindi lang yung ating depensa ang sumasabit. Dahil sa kapalpakan namin, hindi niya sinabing si Marcos lang. Kasi ganun eh. 'Di ba? Ayaw niyang maging selective ika nga. Ibig sabihin ayaw niyang sisihin. Ito ay aming failure. Dahil doon napapahamak ang buong bayan. So dito, nagbibigay na siya ng kanyang pananaw pagdating ho sa kaguluhan sa ibang bansa. Dito sinasabi niya, dahil sa pumayag ang gobyernong madiktahan ng Big Brother, napapahamak kayo at pati ang buong bayan. Ayan ang kanyang mensahe. Meron pa. Unya-unya. Easy. There is more. Sabi nga. At the same time, At the same time. Ibig sabihin, sabay. At the same time. we are witnessing the creeping return of insurgency. Nako! The creeping return of the insurgency. Ito malinaw. Hindi niya sinabing the return of the insurgency. Ang sinabi niya, creeping return of the insurgency. What do you mean by creeping? Hindi nakakatakot. Ibig sabihin ng creeping, parang gumagapang. Ginagapang na mga putangin ng NPA yan ang ating gobyerno, ang ating bayan. Ginagapang yung insurgency sa ating bansa. Lumakas! Alam natin mga kababayan, ito recently lang may mga napatay na mga sundalo at mga kapulisan. Alam nating pinaghirapan nyo yan. Kayong mga sundalong nakikinig sa akin at mga kapulisang nakikinig at nakikipagbakbakan sa insurgency, lalong-lalo na sa mga probinsya. Alam nyo yan. Pinaghirapan nyo yan. 6 na taon, pinahina ni Pangulong Duterte ang insurgency. At alam nyo rin kung gaano ka-intense si BP Sara Duterte dyan. Kaya ngayon, init na init yung mga makakaliwang grupo na mga supporter nitong mga teroristang NPA na ito. Alam nyo yan,
na ngayong panahon na ito talagay ginapang ang gobyerno. Ang maingay, nagdidikta ng script sa gobernong ito, walang iba kung hindi yung mga makakaliwang natatagpuan ninyo sa mga kampo ng mga teroristang NPA. Kayong mga sundalo, kayong mga kapulisan, nakita nyo yan sa inyong mga mata. Na pag kayo may nare-raid, pag kayo merong nasasakop na mga kampo ng mga teroristang NPA, yung mga aktivistang makakaliwa na mga membro ay naandoon. O di kaya yung kanilang mga pariparnalya, o di kaya yung kanilang mga bylaws na andoon. Nakikita nyo yan. Yung mga kagamitan nito mga makakaliwa. Ngunit ngayon, nakikita natin na ginapang nitong mga lintik na mga teroristang makakaliwa na ito ang ating gobyerno. Kaya nga sinabi ni VP Sara Duterte dito, we failed you. Aside from napapahama kayo dahil pinayagan, diktahan ng mga puti ang ating gobyerno, pinayagan din nagugapangin nitong mga terorista ang ating gobyerno. Yan ang mensahe ni VP Sara Duterte.